Wala kang dapat alamin sa mga bagay na hindi mo negosyo. Napaigik si Leah sa hagupit ng boses na yon. Nakatayo siya sa may hagdanan. Hawak-hawak ang isang sobreng nahulog mula sa aparador ng kwartong pinagtutulugan nila ni Miguel. Hindi pa man siya nakakapagsalita. Naramdaman na niya ang lamig sa dibdib, hindi dahil sa natakot siya kay Doña Corazon, kundi dahil sa 6 na buwang kasal. Ito ang unang pagkakataon na may itinago sa kanya ang pamilyang pinasukan niya. Tumayo ang biyenan sa may pintuan ng kanyang silid, nakakrus ang mga braso, nakataas ang kilay. Kahit naka-house dress at walang alahas, hindi mawala ang tindig ng isang babaeng sanay mag-utos. Ibinaba mo yan, Leah, ngayon. Pero hindi ko man lang nabasa kung ano yon, gusto sanang sabihin ni Leah, pero wala siyang sinabi. Tulad ng nakagawian niya sa loob ng 6 na buwan, tumango na lamang siya at maingat na ibinalik ang sobre sa pinagkuhanan. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya habang pinagmamasdan siya ng biyenan na parang bata na nahuling may ginawang kalokohan. Anong ginagawa mo sa aparador namin? Tanong ni Doña Corazon. Pababa ng hagdan. Bawat hakbang ay parang pumipiga ng hangin sa paligid. Nag-aayos lang po ako ng mga damit ni Miguel, sagot ni Leah. Pinipilit na kalmado ang boses. May inilipat kasi akong mga gamit niya mula sa laundry basket. Tiningnan siya ng biyenan mula ulo hanggang paa. May kasambahay tayo para dyan. Aling puring ang bahala sa mga ganyan. Ikaw, bilang asawa ng tagapagmana ng mga santos, ay may mas importanteng papel sa bahay na ito. Hindi sumagot si Leah. Sanay na siya sa mga ganyang salita. Simula noong una siyang tumuntong sa mansyon na ito sa Baguio. Alam na niyang hindi siya magiging sapat sa paningin ng biyenan. Dentista siya, may sariling pangarap, may sariling ipon. Pero sa mata ni Doña Corazon, isa lamang siyang babaeng mapalad dahil pinakasalan ng anak niya. Bumaba ka na at maghanda ng tsaa, utos ng biyenan. May kausap akong darating. Ano pong oras? Hindi mo kailangang malaman, basta't maghanda ka. At iyon na nga. Ang totoo, hindi na mabilang ni Leah kung ilang beses na siyang sinabihan ng ganon. Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang kirot sa dibdib niya. Hindi dahil sa tsaa, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa sobrang iyon. Sa loob ng ilang segundo na nahawakan niya ito, may nasulyapan siyang litrato ng isang bata at sa ilalim nito, mga papel na may selyo ng isang ospital. Hindi siya nagkamali. Tiyak siya. Kumain sila ng hapunan ng tahimik. Si Miguel ay nasa kabilang dulo ng mesa, abala sa cellphone. Paminsan-minsan lang sumasagot sa mga tanong ng ina. May mga pagkakataong tinitignan siya ni Leah at hinihintay na magsalita ang asawa. Kahit isang tanong lamang tungkol sa kanyang araw. Kahit isang ngiti na nagsasabing, nandito ako. Pero wala. Wala siyang natatanggap, kundi ang pamilyar na katahimikan na parang pader sa pagitan nila. Miguel, kailangan kong kausapin ka mamaya, sabi ni Doña Corazon habang hinihimas ang baso ng alak. May kailangan tayong pag-usapan tungkol sa negosyo. Tumango si Miguel. Sige, ma. Hindi mo ba ako tatanungin kung anong tungkol? May bahid ng pagkairita sa boses ng biyenan. Alam ko namang ikaw na ang bahala, ma. Ikaw naman ang mas nakakaalam. Napansin ni Leah kung paano lumiwanag ang mukha ng biyenan sa sagot ng anak. Parang batang nakatanggap ng papuri. At sa sandaling iyon, mas lalong luminaw sa kanya ang larawan. Hindi siya ang asawa ni Miguel sa totoong kahulugan. Ang totoong asawa ng lalaking ito ay ang kanyang ina. May sakit ka ba? Tanong ni Miguel nang matapos ang hapunan, habang naghuhugas si Leah ng mga pinggan. Kahit sinabi ni Aling Puring na siya na ang bahala. Lumingon si Leah, nagpipilit ng ngiti. Wala naman, bakit mo natanong? Parang tahimik ka yata ngayon. Tahimik naman ako palagi, di ba? Hindi sumagot si Miguel. Tiningnan siya nito ng ilang segundo, parang may hinahanap sa mukha niya bago tumalikod. Sige, matulog ka na ng maaga. May kailangan pa akong asikasuhin. Miguel, tumawag siya at huminto ang asawa. Kailan tayo huling nag-usap? Hindi yung tungkol sa bahay, hindi yung tungkol sa pera, yung totoong usapan. Sandaling nagdilim ang mukha ni Miguel. Leah, pagod ako. Huwag na nating gawing komplikado ang mga bagay. Anong ibig mong sabihin? Wala, matulog ka na. At umalis siya. Narinig ni Leah ang pagbagsak ng pinto ng kanyang opisina sa itaas. At sa ilang segundo, ang mahinang boses ng asawa na may kausap sa telepono.
Hindi niya marinig ang mga salita, pero may kakaibang tono, malambing, halos pabulong. Hindi iyon ang boses na ginagamit ni Miguel sa kanya. Hindi siya nakatulog ng maayos. Buong gabi, paulit-ulit sa isip niya ang imahe ng sobre. Sa madaling araw, nang marinig niyang bumangon si Miguel at pumunta sa banyo, dahan-dahan siyang tumayo at pumunta sa aparador. Binuksan niya ang kahon ng mga lumang damit ng asawa. At doon, sa ilalim ng mga nakatuping polo, natagpuan niya ang sobre. Dahan-dahan niyang binuksan. Sa loob, may 3 litrato, isang batang lalaki, mga 4 o 5 taong gulang, nakangiti habang nakasakay sa laruan. Sa likod ng litrato, may nakasulat na pangalan, Alden. At sa tabi nito, mga medikal na dokumento, birth certificate, vaccination records, at isang reseta mula sa pediatrician. At sa kanya nakita ang deposit slip mula sa bangko sa pangalan ni Raquel Mercado. Halos 50,000 piso. Buwan-buwan, batay sa mga petsa, paulit-ulit, naramdaman ni Leia ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi siya umiyak, hindi pa. Sa halip, sinuri niya ang bawat papel, hinahanap ang anumang palatandaan na maaaring may ibang paliwanag. Pero wala. Ang bawat detalye, ang bawat pangalan, ang bawat numero, tumuturo sa isang direksyon lamang. Anong ginagawa mo dyan? Napatalon si Leia. Nasa pintuan si Aling Puring, may dalang basket ng mga labahin. Sa edad na 58, hindi pa rin matinag ang mga mata nito, matalino, mapagmasid, parang may alam na higit pa sa sinasabi. Wala po, Aling Puring. Nag-aayos lang ako. Tiningnan siya ng matanda at sa isang iglap, may kumislap sa mga mata nito. Isang bagay na parang awa o babala. Leia, anak, may mga bagay na mas mabuting iwan na lang nating natutulog. Napatigil si Leia. Alam niyo po kung ano to? Hindi sumagot si Aling Puring. Binuhat nito ang basket at naglakad palapit sa kanya. Ang tanging masasabi ko lang, anak, ay mag-ingat ka. Sa bahay na ito, hindi lahat ng tahimik ay payapa at hindi lahat ng lihim ay dapat buksan. Pero kung ito'y tungkol sa, wala akong alam, Leia, mabilis na putol ng matanda. Wala akong alam, at kung may konting bait ka, hindi mo na dapat ituloy pa. Pero huli na ang lahat. Sa sandaling iyon, alam ni Leia na hindi na siya makakatigil. Kahit pa sabihin ni Aling Puring na huwag na niyang buksan ang pinto, bukas na ito. At sa likod nito, may isang batang nagngangalang Alden. May isang babaeng nagngangalang Raquel Mercado. At may isang asawang nagngangalang Miguel, na may itinatago sa kanya. Buong araw siyang nagpanggap. Ngumiti siya sa mga bisita, inihanda ang tsaa, sinagot ang mga tanong ng biyenan ng may tamang galang. Pero sa tuwing titingnan siya ni Miguel, may kakaibang lamig na siyang nararamdaman. Hindi galit, hindi pa. Isang bagay na mas malalim, ang pagkawala ng tiwala. Nang gabing iyon, habang natutulog si Miguel sa tabi niya, dahan-dahang tumayo si Leia at kinuha ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang numero ni Aling Puring na nakasave sa kanyang contacts. Ilang segundo siyang nag-alinlangan, pinag-iisipan ang mga salita ng matanda. May mga bagay na mas mabuting iwan na lang nating natutulog. Pero hindi niya kayang tumalikod. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa selos, kundi dahil sa tanong na hindi siya mapakali. Sino si Alden at bakit kailangan itong itago sa kanya? Pinindot niya ang call button. Tumunog ang phone ng 2 beses bago sumagot ang pamilyar na boses ni Aling Puring. Leia, anak, anong oras na, may nangyari ba? Napahigpit ang hawak ni Leia sa phone. Nasa banyo siya, nakasara ang pinto, nakasandal sa malamig na tile. Sa kabilang kwarto, humihilik si Miguel. Aling Puring, kailangan kong malaman, sino si Alden? Sandaling katahimikan. Narinig niya ang paghinga ng matanda, mabigat, nag-aalangan. Leia, anak, huwag mong ipagpilitan. Pakiusap, pumikit si Leia. Kung may alam ka, kung may totoo na dapat kong malaman, sabihin mo sa akin. Hindi ako makakatulog nang hindi alam. Ilang segundo na parang isang oras. Pagkatapos, buntong hininga ni Aling Puring. Sige, pero hindi ito pwedeng sa phone. Kailangan kong makita ka ng personal. Bukas, sa palengke, 8:00 ng umaga. Sabihin mo kay Miguel na bibili ka ng mga gamit para sa bahay. Bumuntong hininga si Leia. Sige, salamat Aling Puring. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Nagsuot ng simpleng damit, itinali ang buhok,
at nagpanggap na parang walang problema. Bibili lang ako sa palengke, sabi niya kay Miguel, nakagigising pa lang. Kailangan ko ng mga sangkap para sa hapunan. Tumango lang si Miguel, hindi man lang siya tiningnan. Sige, mag-ingat ka. Walang halik, walang kahit anong tanong. Tulad ng nakaraang linggo, malamig, malayo, tahimik. Parang dalawang estranghero na nagbabahagi ng bahay. Sa palengke, nakita niya si Aling Puring sa may gulayan, nakasuot ng lumang bestida at nakatakip ang ulo ng panyo. Lumapit si Lea na parang may tinitingnan lang na mga gulay. Halika, bulong ni Aling Puring, sabay kuha sa kamay niya. Dinala siya nito sa isang tahimik na sulok sa likod ng mga tindahan. Isang maliit na eskinita na walang masyadong dumadaan. Tiningnan siya ng matanda, pinag-aralan ng mukha. Lia, anak, hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko, pero nakita kong mabuti kang tao. Hindi mo deserve ang lahat ng ito. Ano ang lahat ng ito? Hindi na napigilan ni Lia ang panginginig ng boses. Umupo si Aling Puring sa isang lumang kahoy na bangko. Inanyayahan si Lea na umupo sa tabi niya. Si Alden, anak siya ni Miguel. 5 taong gulang na, anak nila ni Raquel. Para bang may humampas kay Lea. Naramdaman niyang lumamig ang buong katawan niya. Ano? Pero si Raquel, ang sabi niya, hindi sila kasal, mabilis na dugtong ni Aling Puring. Pero magkasintahan sila noon. Bata pa si Miguel, mga 25. Mahal na mahal niya si Raquel, pero hindi pumayag si Doña Corazon. Sabi niya, hindi karapat-dapat si Raquel sa kanilang pamilya. Anak lang daw ito ng isang tindera sa palengke. Naramdaman ni Lea ang pait sa boses ng matanda. Kaya pinaghiwalay sila? Pinagbayaran ni Doña Corazon si Raquel. Binigyan ng pera para umalis at huwag nang magpakita. Pero hindi alam ni Doña na buntis si Raquel, napailing si Aling Puring. Nang malaman niya, nais niyang alisin ang bata. Pero hindi pumayag si Raquel, tumakas siya, nagtago. Nang malaman ni Doña na may sakit sa puso ang bata, ginamit niya yon para kontrolin si Raquel. Anong ibig mong sabihin? Si Alden ay may congenital heart condition. Kailangan ng regular na check-up at gamot. Mahal. Ipinangako ni Doña na sasagutin niya ang lahat ng gastos. Pero kapalit, hindi dapat malaman ni Raquel ang katotohanan tungkol sa kanyang anak. Kung magsasalita si Raquel, hihinto ang tulong. Napasinghap si Lea. Bakit naman? Dahil kontrolado niya ang lahat, anak. Tumingin ng diretso sa kanya si Aling Puring. Ganyan si Doña Corazon. Hindi siya natutuwa kung hindi siya ang may hawak ng lahat. At may isa pang bagay, mas malala pa. Nanlaki ang mata ni Lea. Ano pa? Napababa ang tingin ng matanda. Parang nahihirapang magsalita. Ang trust fund mo, Lea, yung mula sa yumaong ama mo, yung sinabi nilang naka-invest sa negosyo ng mga Santos. Ano tungkol doon? Ginagamit ni Doña Corazon yon. Naramdaman ni Aling Puring ang panginginig ng kamay ni Lea, kaya hinawakan ito. Hindi ko alam ang lahat ng detalye. Hindi naman ako pinapasok sa mga ganong bagay. Pero narinig ko siyang kausap ang abogado niya. Sinasabi niyang, ang pera ng manugang ko ay pera rin ng pamilya. May mga dokumento siyang pinipirmahan gamit ang pangalan mo. Hindi ko alam kung paano, pero may mga papeles na siyang humahawak. Para bang may gumuho sa mundo ni Lea. Napaupo siya sa bangko, hindi makapagsalita. Ang trust fund na iniwan ng kanyang ama, ang tanging natitira sa kanya, ay ginagamit ng walang pahintulot niya. At si Miguel, alam kaya niya? Alam ba ni Miguel? Halos pabulong ang tanong niya. Hindi agad sumagot si Aling Puring. Hindi ko masasabi, anak, pero ang alam ko, si Miguel ay takot na takot sa kanyang ina. Simula bata pa siya, ganito na siya. Laging sumusunod, laging natatakot magkamali. Hindi ko alam kung alam niya ang tungkol sa trust fund, pero alam niyang may anak siya. Alam niyang nasa labas ang anak niya. At wala siyang ginawa? Anong magagawa niya? Wala siyang pera, wala siyang kapangyarihan. Lahat ng nasa pangalan niya ay pinangalanan ni Doña. Kahit ang sasakyan niya, ang bahay, ang negosyo, lahat kontrolado ng ina niya. Tumulo ang luha ni Lea, hindi dahil sa sarili niya, kundi dahil sa isang batang hindi niya kilala, isang batang may sakit, isang batang itinago sa mundo. At dahil sa isang lalaking akala niyang kilala niya, pero parang estranghero na ngayon. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Tanong ni Lea, pinupunasan ng luha. Bakit ngayon? Bakit ako? Napabuntong hininga si Aling Puring. Dahil nakita ko,
na kung paano tratuhin ni Donya ang mga tao. 14 na taon na akong nagtatrabaho sa kanila. Hindi pa rin ako tataasan ng sahod. Sabi niya, pwede ka namang maghanap ng iba kung hindi ka masaya. Mapait ang ngiti ng matanda. Pero hindi ako makaalis. Kailangan ko ng trabaho. Pero ikaw, Leah, ikaw ay may kayang lumaban. May pinag-aralan ka, may pangalan ka, may karapatan ka. Pero paano nanginginig ang boses ni Leah? Paano ako lalaban sa isang pamilyang tulad nila? Hinawakan siya ng matanda sa magkabilang kamay. Huwag kang magpahalata, mag-ipon ka ng ebidensya. Hanapin mo ang mga dokumento ng trust fund mo. At hanapin mo ang abogado ng ama mo. Kung buhay pa siya, siya ang makakatulong sa'yo. Tumango si Leah, pinipigilan ang pag-iyak. Salamat, Aling Puring. Hindi ko alam kung paano. Pinatigil siya ng matanda. Hindi mo kailangang magpasalamat. Kailangan mo lang maging matatag. At tandaan mo, huwag mong ipagkakatiwala ang sikretong ito kahit kanino. Hindi kay Miguel, hindi sa mga kaibigan mo. Sa simula pa lang, ikaw lang ang magtatanggol sa sarili mo. Nang gabing iyon, umuwi si Leah na may dalang mga gulay at karne, parang walang nangyari. Nagluto siya ng hapunan, ngumiti kay Miguel, sumagot sa mga tanong ni Doña Corazon tungkol sa kanyang araw. Pero sa loob niya, kumukulo ang galit. Bawat tingin niya kay Doña, bawat ngiti ng matanda, bawat salitang anak na tinatawag sa kanya. Lahat ng ito ay parang lason. Kinaumagahan, habang nasa trabaho si Miguel at may lakad si Doña, kinuha ni Leah ang lumang kahon ng mga gamit ng kanyang ama. Sa loob nito, natagpuan niya ang business card ni Atier Villanueva, ang abogado ng kanyang ama, ang taong humawak ng trust fund mula pa noong una. Tiningnan niya ang card, hinawakan ang gilid nito. Nag-alinlangan siya ng ilang segundo, pero naalala niya ang mga salita ni Aling Puring. Mag-ipon ka ng ebidensya. Hanapin mo ang abogado ng ama mo. At naalala niya ang mukha ng isang batang lalaki sa litrato, isang batang may sakit, isang batang hindi niya kilala, pero may kaugnayan sa kanya. Isang batang nangangailangan ng tulong. Binuksan niya ang phone at tinawagan ang numero sa card. Atier Villanueva, magandang umaga po. Ako po si Leah Mercado, anak po ni Dr. Rafael Mercado. Napahinto siya, pinipigilan ang panginginig ng boses. Kailangan ko po ng tulong. Tungkol po sa trust fund ng aking ama. Umupo si Leah sa harap ng salamin sa kanyang kwarto. Hawak ang phone, nakakatapos lang niyang tawagan. Ang boses ni Atier Villanueva ay nakaukit pa rin sa kanyang isip. Kalmado, propesyonal, at puno ng pangako. Darating ako bukas, Miss Leah. May mga dokumento akong kailangan mong makita. Tumingin siya sa kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang bagong kasal na puno ng pag-asa. Hindi na rin ang asawang tahimik na tumatango sa lahat ng sasabihin ng biyenan. May bago sa mga mata niya, isang apoy na matagal nang pinipigilan. Binuksan niya ang drawer ng bedside table at kinuha ang susi na ibinigay sa kanya ng ama bago pa man ito mamatay. Para sa mga panahong kailangan mo ng kaligtasan, anak, sabi ng ama niya noon. Hindi niya inakalang darating ang panahong iyon. Kinabukasan, sa isang tahimik na kafe sa Session Road, nakipagkita si Leah kay Atier Villanueva. Ang abogado, isang lalaking nasa kanyang 50s, may puting buhok sa gilid ng sentido, at may dalang leather briefcase na halatang luma. Ngunit maingat na inaalagaan, ay umupo sa harap niya at naglabas ng isang makapal na folder. Miss Leah, bago tayo magpatuloy, kailangan kong malaman, handa ka na bang harapin ang anumang matuklasan natin? Tumango si Leah. Pinipigilan ang panginginig ng kamay habang inaayos ang kanyang kape. Handa na po ako, attorney. 2 taon akong nagtrabaho sa Dubai para makaipon. Hindi ako natatakot sa hirap, natatakot lang ako sa hindi ko alam. Ngumiti ng bahagya ang abogado at binuksan ang folder. Ganyan din ang tatay mo noong hinarap niya ang mga kalaban sa negosyo. Hindi siya natatakot sa laban. Natatakot lang siyang mawala ng kontrol sa sarili niyang buhay. Inilatag ni Atier Villanueva ang mga dokumento sa mesa. Ang trust fund na ito ay itinatag ng iyong ama noong ikaw ay 10 taong gulang pa lamang. Ang laman nito ay hindi lamang pera, kasama rito ang mga ari-arian, investments, at isang property sa Baguio na malaki ang halaga. Napasinghap si Leah nang makita ang kabuuang halaga. Hindi ko alam na ganito kalaki.
Dahil hindi mo ito nakita. Ang iyong ina, ang iyong biyenan, ang humawak ng lahat ng dokumento. Ayon sa aking tala, si Doña Corazon ang nagsilbing trustee mula noong pumanaw ang iyong ama. Siya ang pumirma sa lahat ng transaksyon sa nakalipas na 5 taon. 5 taon, nauubos si Leia. Bago pa man ako ikasal sa anak niya, tumango ang abogado, at dito pumapasok ang pinakamahalagang bahagi. Sa orihinal na dokumento ng trust fund, may probisyon na tinatawag na interim clause. Ang probisyong ito ay nagsasaad na kung ang trustee ay gagawa ng anumang iligal o labag sa kalooban ng testator, ang iyong ama, ang trustee ay mawawala ng karapatan sa pangangasiwa at ang lahat ng kontrol ay babalik sa iyo bilang nag-iisang benepisyaryo. Napatingin si Leia sa abogado, hindi makapaniwala. Ibig sabihin, kung mapapatunayan natin na inabuso ni Doña Corazon ang kanyang kapangyarihan bilang trustee, na siya ay gumamit ng pondo nang walang pahintulot mo, ang trust fund ay babalik sa iyo. Lahat ng kontrol, lahat ng desisyon. Unang beses sa mga nakaraang araw na nakaramdam si Leia ng pag-asa. Paano natin mapapatunayan? Kailangan natin ng kopya ng lahat ng transaksyon, mga bank statement, withdrawal slips, at anumang dokumentong may pirma ni Doña Corazon. Kailangan din nating malaman kung saan napunta ang pera. Naalala ni Leia ang mga kwento ni Aling Puring tungkol kay Alden, ang batang may sakit sa puso na nangangailangan ng operasyon. Attorney, may isa pa po akong kailangan mong malaman. May batang lalaki, anak ng asawa ko sa ibang babae. May sakit sa puso. At naniniwala akong ang pera ng trust fund ay ginagamit para sa kanyang mga gastusin. Nagtago ang mukha ng abogado. Ito ay magiging ebidensya ng pag-abuso. Ngunit kailangan kong itanong, handa ka bang gamitin ang sakit ng isang bata para sa iyong laban? Napahinto si Leia. Tumingin siya sa labas ng bintana sa mga ulap na nakasabit sa kabundukan ng Baguio. Hindi ko po gagamitin ang bata, attorney. Ang gagamitin ko po ay ang katotohanan na ang pera ng aking ama ay ginamit ng walang pahintulot ko. Kung tutulong ang katotohanan iyon sa bata, mas mabuti. Hindi ko po siya gagawing sandata. Tumango ang abogado. May paghanga sa kanyang mga mata. Ganyan ka rin pala ka-prinsipyo gaya ng iyong ama. Mabuti. Ngayon, may kailangan kang gawin. Pagkalabas ng kafe, dumiretso si Leia sa bangko. Dala niya ang mga dokumentong ibinigay ni Atty. Villanueva, mga kopya ng orihinal na trust fund agreement, at isang liham mula sa abogado na nagpapatunay sa kanyang karapatan bilang benepisyaryo. Ang bank manager, isang babaeng nagngangalang Mrs. Ramos, ay maingat na sinuri ang mga dokumento. Miss Mercado, ayon sa aming tala, ang trust fund account ay may 2 authorized signatories, kayo at si Doña Corazon Santos. Ngunit sa nakalipas na 5 taon, ang lahat ng transaksyon ay may pirma lamang ng isang tao. Kanino po? Si Doña Corazon, napalunok si Leia. Gusto ko pong baguhin yon. Gusto kong ako lamang ang pumirma sa lahat ng transaksyon simula ngayon. Nag-alinlangan ang bank manager. Kailangan po namin ng court order o isang dokumento na nagpapatunay na kayo ang nag-iisang may karapatan. Inilabas ni Leia ang liham ni Atty. Villanueva. Ito po ang legal opinion ng aming abogado. Ayon sa interim clause ng trust fund, ako ang may kapangyarihan. At kung hindi ninyo susundin ang aking kahilingan, handa akong magsampa ng kaso laban sa bangko para sa paglabag sa fiduciary duty. Nanlamig ang mukha ng bank manager. Ilang segundo siyang tiningnan si Leia, tila sinusukat ang bigat ng mga salita nito. Sandali lang po, Miss Mercado. Tatawagan ko ang aming legal department. Habang naghihintay, napansin ni Leia ang kanyang mga kamay. Nanginginig pa rin, ngunit hindi na dahil sa takot. Sa pagkakataong ito, dahil sa determinasyon, tumingin siya sa kanyang phone at nakita ang litrato ni Alden na ipinadala sa kanya ni Aling Puring. Ang batang may malalaking mata, nakangiti kahit may tubo sa ilong. Hindi kita kilala, Alden, bulong niya. Pero gagawin ko ang lahat para mailigtas ka. Makalipas ang 30 minuto, bumalik ang bank manager na may dalang bagong forms. Miss Mercado, inaprubahan ng aming legal department ang inyong kahilingan. Mula ngayon, kayo lamang ang authorized signatory ng trust fund account.
Kakailanganin lang namin ang inyong pirma sa mga dokumentong ito. Pumirma si Leah nang walang pag-aalinlangan. Sa bawat paggalaw ng kanyang kamay, naramdaman niyang may pumapalit sa kanyang loob. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay napapalitan ng kalmadong determinasyon. Hindi na siya ang babaeng tahimik na sumusunod. Siya na ang may kontrol. Nang gabing iyon, habang naghahapunan ang pamilya Santos, tahimik na pinagmasdan ni Leah ang lahat. Si Miguel, abala sa kanyang phone, halos hindi siya pinapansin. Si Doña Corazon, nakaupo sa dulo ng mesa, nag-uutos sa mga katulong na parang mga sundalo. Leah, bakit ang tahimik mo? Tanong ni Doña Corazon, hindi inaalis ang mga mata sa kanyang pagkain. May problema ka ba? Napangiti si Leah, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Wala po, Ma'am. Nag-iisip lang po ako ng mga plano para sa ating anibersaryo. Ah, ang anibersaryo? Oo, dapat maging perpekto iyon. Ang mga Santos ay kilala sa mga mararangyang selebrasyon. Tumingin si Doña Corazon kay Miguel. Miguel, siguraduhin mong hindi ka mahuhuli sa mga meeting mo. Ang pamilya ang priority. Oo, Ma, sagot ni Miguel. Hindi man lang nag-angat ng tingin. Naramdaman ni Leah ang kanyang panga na naninigas. Sa ilalim ng mesa, hinawakan niya ang bagong bank card sa kanyang bulsa. Ang simbolo ng kanyang bagong kontrol. Ma'am, may itatanong po ako. Alam niyo po ba kung sino si Raquel? Biglang tumigil ang lahat. Ang mga katulong ay nagtago ng mga tingin. Si Miguel ay napatingin kay Leah, maputla ang mukha. Si Doña Corazon sa unang pagkakataon ay tila nawala ng salita. Anong kwento ng pangalang yan? Nauutal na tanong ng biyenan. Wala naman po, nakita ko lang po sa mga lumang dokumento ng pamilya. Akala ko po baka kamag-anak natin. Ngumiti si Leah, inosente ang mukha. Hindi pala, kalimutan niyo na po. Nagpatuloy siyang kumain, habang ang katahimikan sa mesa ay tila bumigat. Naramdaman niya ang mga mata ni Doña Corazon na nakatuon sa kanya, puno ng hinala. Ngunit hindi na siya natakot. Sa unang pagkakataon, siya na ang naglalaro ng laro. Makalipas ang 2 araw, nakatanggap si Leah ng mensahe mula kay Aling Puring. May sasabihin ako sa iyo tungkol kay Raquel. Kailangan mo siyang makilala. Pumunta ka sa bahay niya sa La Trinidad, sa likod ng simbahan. Huwag mong sabihin kahit kanino. Kinabahan si Leah. Ang pagpunta kay Raquel ay isang malaking hakbang. Isang hakbang na maaaring magbago ng lahat. Ngunit alam niyang kailangan niya itong gawin. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa batang si Alden. Kinabukasan, nagsuot si Leah ng simpleng damit. Hindi ang mamahaling damit na ibinigay ng mga Santos, kundi isang plain na blusa at maong na dala niya mula sa Dubai. Sumakay siya ng taxi papuntang La Trinidad. Dala ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga dokumento at isang litrato ng kanyang ama. Ang bahay ni Raquel ay maliit, isang nipahot na may yero ang bubong, napapaligiran ng mga tanim na gulay. Sa may pintuan, may nakasabit na mga laruang pambata. At sa bintana, nakita ni Leah ang mukha ng isang batang lalaki, ang batang si Alden. Napahinto si Leah. Sa unang pagkakataon, nakita niya ng personalang anak ng kanyang asawa, ang batang may sakit sa puso, ang batang itinago ng mga Santos. At sa kabila ng lahat, sa kabila ng sakit na dulot ng katotohanan, naramdaman ni Leah ang isang kakaibang paghila sa kanyang puso. Kumatok siya sa pintuan. Makalipas ang ilang segundo, bumukas ito at sa harap niya ay nakatayo si Raquel, isang babaeng may pagod na mga mata, ngunit matatag na tindig. Sino ka? Tanong ni Raquel, may pag-iingat sa kanyang boses. Isa akong kaibigan ni Aling Puring, sagot ni Leah. Pinipigilan ang kanyang boses na manginig. Ako si Leah, Leah Mercado. At sa palagay ko, may kailangan tayong pag-usapan tungkol kay Miguel, tungkol kay Alden, at tungkol sa isang babae na nagngangalang Doña Corazon. Nanatiling nakatitig si Raquel sa kanya, tila sinusukat kung siya ba ay kaibigan o kalaban. Pagkatapos ng mahabang sandali, bahagyang ngumiti ito, isang ngiting may pagod, ngunit may pag-asa. Pasok ka, sabi ni Raquel, at tumabi upang bigyang daan si Leah. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Pumasok si Leah sa maliit na bahay, at sa likod niya, narinig niya ang boses ng isang bata, si Alden, na nagsasabi, "Mommy, sino po iyan?" "Kaibigan, anak," sagot ni Raquel, habang nakatingin kay Leah. "Isang kaibigan na darating para iligtas tayo."
Umupo si Leah sa lumang sopa ng maliit na sala ni Raquel, habang si Alden ay nakatitig sa kanya mula sa kabilang dulo. Mga matang bilog, may pagtataka, may pag-aaral. May hawak itong laruan na robot, at paminsan-minsan ay sumisilip sa kanyang ina. Tila hinihintay ang senyales kung ligtas ba ang bisitang ito. "Mommy, doktor po ba siya?" tanong ni Alden at tumingin kay Raquel. "Hindi, anak. Dentista," sagot ni Raquel at bahagyang ngumiti. "Pero hindi tayo pupunta sa klinik ngayon. Mag-uusap lang kami ni tita." "Ah." Tila nasiyahan si Alden sa sagot at bumalik sa paglalaro. Tumikhim si Leia at hinintay na makapag-focus sa kanya si Raquel. "Alam kong marami kang tanong. At alam kong hindi ako ang huling taong inaasahan mong kakatok sa pinto mo. Pero kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay." Mula sa kanyang bag, kinuha ni Leah ang isang Manila envelope. Dahan-dahan niyang binuksan ito at inilabas ang mga papel na maingat niyang kinuha mula sa bangko at sa opisina ni Atieser Villanueva. Inilatag niya ang mga ito sa maliit na mesa sa harap nila. "Ano to?" tanong ni Raquel at bahagyang sumandal upang tingnan. "Ang totoo," sagot ni Leah. "Ang totoo na itinago sa ating dalawa." Una niyang itinuro ang isang dokumento, isang bank statement na may selyo ng bangko. "Ito ang trust fund na iniwan ng aking ama para sa akin. 2 taon akong nasa Dubai, at habang wala ako, may taong kumukontrol nito. Hindi ko alam, akala ko ligtas ang pera ko. Akala ko may nag-aalaga nito para sa akin." Tiningnan ni Raquel ang mga numero at bahagyang kumunot ang noo. "Pero bakit mo to ipinapakita sa akin? Hindi ko naman kilala ang iyong ama." Dahil hindi pa dito natatapos ang kwento. Kinuha ni Leia ang pangalawang dokumento, isang listahan ng mga transaksyon. "May mga withdrawal na hindi ko ginawa. May mga cheque na hindi ko pinirmahan. At may isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa mga transaksyong ito." Inilapit niya ang papel kay Raquel at itinuro ang isang pangalan na nakasulat sa kolum ng mga negosyante at resibo. "Raquel Santos," binasa ni Raquel. At biglang nanlaki ang mga mata. "Sandali lang, ako? Hindi ko... Anong ibig sabihin nito?" "Hindi ikaw ang nag-withdraw," mabilis na sabi ni Leia. "Ang pangalan mo ang ginamit. Ginamit ng isang tao ang pangalan mo para magtago ng mga peking transaksyon. Para kunin ang pera ko nang hindi ko nalalaman." Umiling si Raquel at bahagyang nanginginig ang mga kamay. "Pero paano? Hindi naman ako... Wala akong bank account na ganyan. Hindi ako marunong." "Alam ko," mahinahong sabi ni Leia. "Kaya ko rin to naintindihan. Ang taong gumawa nito ay hindi basta-basta. Alam niya kung paano gumana ang mga bangko. Alam niya kung paano magtago ng mga bakas. At alam niya kung paano gamitin ang mga taong katulad natin." Tumigil si Leia at tiningnan si Raquel ng diretso sa mga mata. Si Doña Corazon. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Narinig ni Leia ang paghinga ni Raquel na naging mabigat. At ang mga mata nito ay napuno ng iba't ibang emosyon. Gulat, takot, at isang bagay na parang matagal nang kinikimkim na sakit. "Alam mo," mahinang sabi ni Raquel, at bahagyang nanginginig ang boses. "Buong buhay ko, sinisi ko ang sarili ko. Akala ko kasalanan ko kung bakit kami iniwan ni Miguel. Akala ko hindi ako sapat. Akala ko, kung mas mabuti akong babae, mas karapat-dapat. Hindi sana ako itinapon." Lumunok siya at tumingin sa malayo. "Pero hindi pala ako ang may kasalanan. Siya ang may kontrol sa lahat, kahit kailan." "Raquel," tawag ni Leia at hinintay itong tumingin sa kanya. "Hindi kita pinuntahan para sisihin ka. Hindi rin kita pinuntahan para iligtas ka. Pumunta ako dito dahil pareho tayong biktima ng isang babae na akala niya'y kayang kontrolin ang lahat. At alam kong mayroon kang mga dokumento." Nagtaas ng kilay si Raquel. "Anong dokumento?" "Ang mga resibo ng peking transaksyon," sabi ni Leia. "Ang mga papel na pinirmahan mo noong panahong kasal ka pa kay Miguel. Yung mga pinagawa sa'yo ni Doña Corazon para sa mga negosyo ng pamilya. Alam kong may kopya ka." Nanatiling nakatitig si Raquel sa kanya at sa unang pagkakataon, may bahid ng paghanga sa kanyang mga mata. "Paano mo nalaman?" "Hindi ko alam," matapat na sagot ni Leia. "Pero alam kong hindi ka hangal. Alam kong itinago mo ang mga ito, hindi dahil may plano kang gamitin, kundi dahil gusto mong protektahan ang anak mo."
Gusto mong may hawak kang bagay na makakapagligtas sa inyo kung sakaling dumating ang araw na kailangan ninyo ito. Napaiyak si Raquel at mabilis na pinunasan ang mga luha gamit ang likod ng kamay. Tama ka, itinago ko ang lahat. Tuwing may pakana si Doña Corazon, tuwing may pinipirmahan siyang dokumento, kumukuha ako ng kopya. Hindi ko alam kung bakit. Siguro may bahagi sa akin na umaasang may darating na araw na magagamit ko ito. Tumayo si Raquel at pumunta sa isang lumang kabinet sa sulok. Binuksan niya ito at kumuha ng isang kahon na gawa sa kahoy, luma, kupas at puno ng alikabok. Dinala niya ito sa mesa at binuksan sa harap ni Leia. Sa loob may mga folder, mga sober at mga papel na maingat na nakatiklop. Kinuha ni Raquel ang isang folder at inilapag ito sa mesa. Eto, sabi niya, at bahagyang nanginginig ang boses. Lahat ng resibo, lahat ng transaksyon, lahat ng dokumentong pinirmahan ko sa utos ni Doña Corazon. Alam kong may mga peking to. Alam kong ginamit niya ako para itago ang mga pandaraya niya. Binuksan ni Leia ang folder at nakita ang mga papel na puno ng mga lagda, ang lagda ni Raquel at ang selyo ng mga negosyo ng mga Santos. May mga resibo ng mga transaksyon na hindi naman talaga nangyari. May mga kontrata na may mga pangalan ng tao na hindi naman umiiral. May mga bank statement na nagpapakita ng perang pumapasok at lumalabas. Pera na hindi kay Raquel, pero nakapangalan sa kanya. Raquel, mahinang sabi ni Leia at tumingin sa kanya. Alam mo bang sapat na ang mga ito para sirain si Doña Corazon? Alam ko, sagot ni Raquel, at bahagyang ngumiti, isang ngiting may pait, ngunit may determinasyon. At alam ko rin na kung gagamitin ko ito, mawawala sa akin ang lahat. Baka mawala pa nga sa akin si Alden, kaya hindi ko ginamit. Takot ako. Pero ngayon, tanong ni Leia, tumingin si Raquel kay Alden, na abala pa rin sa paglalaro sa kabilang dulo ng sala. Tiningnan niya ang anak na may pagmamahal at may sakit. Sakit na alam ni Leia na hindi niya lubos na mauunawaan, pero ramdam niya. Ngayon, mahinang sabi ni Raquel, alam kong hindi na ako pwedeng matakot. Hindi para sa akin. Para sa kanya. Tumigil siya at tumingin kay Leia. Sasama ako sa'yo. Testigo ako. Ibibigay ko ang lahat ng dokumentong ito. Pero may kondisyon ako. Sabihin mo. Protektahan si Alden, sabi ni Raquel, at nangingibabaw ang boses. Kung may mangyari sa akin, kung hindi ako manalo, siguraduhin mong ligtas si Alden. Huwag mong hayaang kunin siya ni Doña Corazon. Huwag mong hayaang lumaki siyang may takot, na katulad ko. Napalunok si Leia at naramdaman ang bigat ng kahilingan. Hindi ito basta kondisyon. Ito ay isang pangako, isang pagtitiwala na ibinibigay ng isang ina sa isang estranghero. Pangako ko, sagot ni Leia, at inilahad ang kamay. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Hindi ko hahayaang kontrolin siya ng sinuman. Kinamayan siya ni Raquel at sa sandaling iyon, naramdaman ni Leia ang isang bagay na hindi niya inaasahan, isang koneksyon. Hindi dahil pareho silang babae, hindi dahil pareho silang nasaktan, kundi dahil pareho silang may dahilan para lumaban. May tanong ako, sabi ni Raquel, at bahagyang ngumiti. Bakit mo to ginagawa? Hindi mo naman ako kilala, hindi mo kailangan ng tulong ko. Bakit mo pinili na puntahan ako? Tumingin si Leia kay Alden, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang bata ng malinaw, ang mga mata nito na katulad ng kay Miguel, ang ngiti na katulad ng kay Raquel, at ang pagiging inosente na hindi pa nadudungisan ng mundo ng mga matatanda. Dahil hindi siya dapat madamay, sagot ni Leia. Dahil hindi dapat lumaki si Alden na may lihim na katulad ng sa atin. Dahil hindi ko kayang mabuhay na alam kong may bata na pwedeng masira dahil sa kasakiman ng isang matanda. Tumango si Raquel at may pag-unawa sa kanyang mga mata. Kailan mo balak gawin ito? Sa hapunan ng anibersaryo, sagot ni Leia. Sa harap ni na Miguel at Doña Corazon, doon ko ilalabas ang lahat. Nagulat si Raquel at bahagyang napabuntong hininga. Bold? Hindi ako sigurado kung kaya ko yon. Hindi mo kailangang pumunta, mabilis na sabi ni Leia. Kailangan ko lang ng mga dokumento. Kailangan ko lang ng testigo mo. Kung kailanganin, tatawag ako sa'yo. Pero hindi kita pipilitin na harapin siya ng personal. Umiling si Raquel at may determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi, pupunta ako.
Kung totoong magtatapos na ito, gusto kong makita ko ito. Gusto kong makita niya na hindi na ako yung babaeng natatakot sa kanya. Ngumiti si Leia at sa unang pagkakataon, naramdaman niya na may kakampi na siya, hindi lang sa laban, kundi sa takot, sa sakit, at sa pag-asa. Kinuha ni Leia ang folder ng mga dokumento at inilagay ito sa kanyang bag. Salamat, Raquel. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang naitulong nito. Hindi, sagot ni Raquel. At bahagyang ngumiti. Salamat sa'yo. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may pag-asa. Tumayo si Leia at naghanda ng umalis. Pero bago siya tuluyang makalabas, narinig niya ang boses ni Alden. Tita, tawag nito, at tumingin si Leia sa bata. Pagalingin niyo po si Mommy, please. Napahinto si Leia at naramdaman ang pagbigat sa dibdib. Hindi niya alam kung gaano karami ang naiintindihan ni Alden, pero alam niyang ramdam nito na may mali, na may sakit, na may takot, na may lihim na hindi pa nito kayang unawain. Gagawin ko ang lahat, Alden, mahinang sagot ni Leia. Pangako ko. Paglabas niya ng bahay ni Raquel, nilanghap niya ang malamig na hangin ng Baguio at naramdaman ang bigat ng mga dokumento sa kanyang bag. Hindi ito basta papel, ito ay mga sandata, mga ebidensya, mga piraso ng katotohanan na makakasira sa isang imperyo. Ngunit habang naglalakad siya pa uwi, may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Hindi siya natatakot kay Doña Corazon. Hindi siya natatakot kay Miguel. Ang kinakatakutan niya ay ang posibilidad na, sa kabila ng lahat ng ebidensya, sa kabila ng lahat ng katotohanan, baka hindi pa rin sapat ito para iligtas ang lahat. Pero hindi na siya pwedeng umatras. Nasa hukay na siya ng digmaan, at may mga taong umaasa sa kanya, si Raquel, si Alden, at ang kanyang sariling kinabukasan. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Aling Puring na naglilinis ng sala. Napatingin ito sa kanya at may pag-aalalang tanong. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Oo, Aling Puring, sagot ni Leia at kumiti. Mas maayos kaysa kahapon. Tumuloy siya sa kanyang silid at binuksan ang kanyang aparador. Kinuha niya ang isang damit, isang eleganteng itim na gown na binili niya para sa hapunan ng anibersaryo. Tiningnan niya ito sa salamin at nakita ang refleksyon ng isang babae na hindi na katulad ng dati. Hindi na siya yung babaeng pumasok sa kasal na puno ng pag-asa. Hindi na siya yung babaeng naniniwala na sapat na ang pagmamahal para malampasan ang lahat. Ngayon, siya ay isang babae na may plano, may ebidensya at may kakampi. Isinara niya ang aparador at tumingin sa folder na nasa kanyang bag. Bukas, sa hapunan ng anibersaryo, ilalabas niya ang lahat. Pero sa gabing ito, habang papalubog ang araw sa Baguio, pinayagan niya ang sarili na maramdaman ang takot. Ang takot na hindi sapat. Ang takot na mawala ang lahat. Ang takot na hindi siya paniwalaan. Huminga siya ng malalim at pinunasan ang mga luha na nagsimulang bumagsak. Hindi siya iiyak bukas. Hindi siya magpapakita ng kahinaan sa harap ni Doña Corazon. Pero ngayong gabi, sa katahimikan ng kanyang silid, pinayagan niya ang sarili na maging tao, isang babae na natatakot, ngunit handang lumaban. Ang umaga ng anibersaryo ay dumating ng tahimik, ngunit ang katahimikan ay may bigat na parang ulap na handang pumutok. Nakaupo si Leia sa harap ng salamin, hawak ang suklay na parang hindi alam kung magsisimula saan. 2 taon na ang nakalipas mula nang bumalik siya sa Baguio. 6 na buwan na siyang asawa ni Miguel. Ngunit ngayong gabing ito, hindi siya ang babaeng naglakas loob na magpakasal sa isang pamilyang may lihim. Ngayon, siya ang babaeng may hawak ng katotohanan. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Hindi siya nakaayos ng sobra, hindi rin naman simple. Isang cream na damit na hindi masyadong kapansin-pansin, ngunit sapat upang ipakita na hindi siya natatakot. Ang folder ng mga ebidensya ay nasa loob ng kanyang bag, kasama ang flash drive na naglalaman ng video mula kay Aling Puring. Hinawakan niya ito ng mahigpit, parang anting-anting na magpoprotekta sa kanya. Leia, handa ka na ba? Boses ni Miguel mula sa labas ng pinto. May pag-aalala sa tono nito, ngunit may bahid ding pag-aalinlangan. Binuksan niya ang pinto at ngumiti. Hindi ang ngiting puno ng saya, kundi ang ngiting may itinatagong laban. Oh, handa na ako. Bumaba sila ng magkasama, magkahawak ang kamay. Ngunit ramdam ni Leia
na ang init ng palad ni Miguel ay hindi sapat upang tunawin ang lamig sa kanyang dibdib. Sa hapag, naroon na si Doña Corazon, nakaupo ng tuwid, ang mukha ay parang estatwa na hindi marunong ngumiti. Sa tabi niya, ang isang plato ng pagkain na hindi pa nagagalaw, naghihintay lamang sa kanyang anak. Ah, nandyan na kayo. Akala ko ba ay makakalimutan ninyo ang hapunan ng inyong anibersaryo, sabi ni Doña Corazon. Ang boses ay may pait na parang suka na itinatago sa baso ng alak. Hindi po kami makakalimot, Mama, sagot ni Miguel habang inilalapag ang kamay sa balikat ni Lea. Si Lea, abala lang sa kanyang mga plano. Plano? Anong plano? Mabilis na nilingon ni Doña Corazon si Lea. Ang mga mata ay nagsisiyasat na parang magnifying glass. Umupo si Lea ng dahan-dahan. Hindi inaalis ang tingin sa plato sa harap niya. May sasabihin po ako sa inyo, Mama. At sa iyo, Miguel. Bago tayo kumain, nagtitigan sina Miguel at Doña Corazon. Ang katahimikan sa mesa ay parang isang pinto na unti-unting nagbubukas. Hindi mo alam kung ano ang nasa likod nito. Lea, anong nangyayari? Tanong ni Miguel. Ang boses ay nanginginig na. Kinuha ni Lea ang folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa. Hindi niya ito binuksan kaagad. Tiningnan muna niya ang mukha ni Miguel, ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking may anak na itinago sa kanya. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang takot na iyon na sinubukan niyang itago buong magdamag. Pero hindi na siya ang babaeng natatakot. Hindi na siya ang babaeng tahimik na sumusunod. Alam kong may pinagtatago kayo sa akin, simula niya. Ang boses ay matatag, ngunit hindi mapanghusga. Alam kong may anak ka kay Raquel, Miguel. At alam kong ikaw, Mama, ang nag-utos na pekehin ang pirma ko sa mga dokumento ng trust fund ko. Parang may humampas na kulog sa mesa. Napatigil si Miguel, ang mukha ay namutla. Ngunit si Doña Corazon, sa halip na magulat, ay ngumiti. Ngunit hindi isang ngiti ng tuwa. Isang ngiti ng isang taong handang lumaban. Anong kalokohan itong sinasabi mo, Leah? Sira ka na yata sa isip, sabi nito. Ang boses ay malamig na parang yelo. Kinuha ni Leah ang flash drive mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesa. May ebidensya ako. Hindi ako nag-iimbento ng mga bagay na ito. Nandito ang video na kuha ni Aling Puring. Ang video na nagpapatunay na kayo ang nag-utos sa kanyang pirmahan ang mga dokumento. Na kayo ang nag-control ng trust fund ko mula pa noong bago pa tayo magpakasal. Hindi kumibo si Doña Corazon. Ang mga mata nito ay nakapako sa flash drive, parang hinahamon itong magsalita. Ngunit sa likod ng mga mata na iyon, may kislap ng takot. Isang takot na hindi kayang itago ng kahit anong pagmamalaki. Leah, hindi ko alam. Hindi ko alam ang lahat ng ito, bulong ni Miguel. Ang boses ay puno ng pagkalito. Mama, totoo ba ito? May anak ako, at itong trust fund. Anong ginawa mo? Hindi sinagot ni Doña Corazon ang anak. Sa halip, bumaling ito kay Leah, ang mga mata ay nagsisilaw. Ang video na iyan ay maaaring peke. Hindi mo maipapakita sa korte ang isang bagay na walang legal na basehan. Sino ang maniniwala sa isang utusan? Si Aling Puring ay hindi isang utusan. Siya ay saksi. At ang kanyang video ay hindi peke. May pirma siya ng oras at petsa. At may mga taong makakakilala sa kanyang boses. Hindi mo kayang takpan ang katotohanan, Mama. Hindi na. Tumayo si Leah mula sa kanyang upuan. Ang folder ay nasa kamay. At hindi lang yan, may mga dokumento ako, mga resibo, mga bank statement, mga sulat, na nagpapatunay na kinokontrol mo ang trust fund ko. Ang pera ng aking ama, ang perang dapat ay para sa aking klinika, ay ginamit mo para sa mga negosyo ng pamilya Santos. Hindi ako nagkamali, Mama. Hindi ako nag-iimbento. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Miguel ang sarili. Tumayo ito, ang mga kamay ay nanginginig. Mama, totoo ba? Sabihin mo sa akin, totoo ba ang lahat ng ito? Hindi sumagot si Doña Corazon. Sa halip, tiningnan nito si Leah ng may paghamak. Anong gagawin mo? Ipapakita mo sa lahat? Sisirain mo ang pamilya namin? Sisirain mo ang anak mo, ang asawa mo para sa pera? Hindi ito tungkol sa pera, Mama, sagot ni Leah. Ang boses ay puno ng sakit. Ito ay tungkol sa karapatan kong pumili ng aking sariling buhay. Hindi ako pumirma ng prenuptial agreement upang maging alipin sa inyong bahay. Hindi ako nagpakasal upang maging biktima ng inyong kasinungalingan. At higit sa lahat,
Hindi ko hahayaan na ang anak ni Miguel, si Alden, ay lumaki sa mundong ito na puno ng pandaraya at takot. Napatigil si Miguel sa pagbanggit ng pangalan ni Alden. Ang mga mata nito ay napuno ng luha. Leia, pasensya na. Hindi ko alam. Hindi ko alam na may anak ako. Itinago ni Mama sa akin ang lahat. Sana sinabi mo sa akin nang mas maaga. Sinubukan kong sabihin sa iyo, Miguel. Ngunit sa tuwing tatanungin kita, lagi kang takot sa iyong ina. Lagi kang natatakot na mawala ang kanyang pag-apruba. Hindi mo ako kayang protektahan dahil hindi mo kayang protektahan ang iyong sarili. Sa mga salitang iyon, bumagsak si Miguel sa kanyang upuan. Ang mukha ay natatakpan ng mga kamay. Si Doña Corazon, sa kabilang banda, ay nanatiling nakaupo. Ang mga mata ay parang apoy na handang sumunog. Leia, kung itutuloy mo ito, wala kang makukuha. Sisirain kita. Sisirain ko ang pangalan mo. Wala kang kahit anong laban sa akin. Banta nito. Ang boses ay garalgal. Tiningnan siya ni Leia ng diretso sa mata. Hindi mo ako kayang sirain, Mama, dahil hindi na ako natatakot sa iyo. Hindi na ako natatakot sa inyong pamilya. Bukas, magsasampa ako ng kaso sa NBI. May mga ebidensya ako, may saksi ako, at may katotohanan ako. At ang katotohanan, Mama, ay hindi mo kayang bilhin o itago. Tumayo si Leia mula sa mesa, kinuha ang kanyang bag at tumungo sa pinto. Ngunit bago siya umalis, lumingon siya kay Miguel, ang lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking may anak na hindi niya kilala. Miguel, hindi kita galit. Nalulungkot lang ako para sa iyo. Ngunit hindi ko kayang manatili sa bahay na ito. Hindi ko kayang manatili sa kasal na ito. Kailangan kong piliin ang sarili ko at kailangan kong protektahan si Alden dahil hindi siya dapat maging biktima ng mga kasinungalingan ng pamilyang ito. Hindi sumagot si Miguel. Ang mga luha ay bumagsak sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi siya gumawa ng hakbang upang pigilan si Leia. Sa sandaling iyon, alam ni Leia na ang desisyon niya ay tama. Hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng mga taong naipit sa kasinungalingan ng pamilya Santos. Lumabas si Leia ng bahay, at sa likod niya, narinig niya ang sigaw ni Doña Corazon. Isang sigaw ng galit at kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi na siya lumingon, hindi na siya natatakot. Sa kanyang bulsa, nakatago ang larawan ng kanyang ama, at ang mga salitang nakasulat sa likod ay paalala sa kanya na ang tunay na kayamanan ay hindi ang pera, kundi ang karapatang pumili ng sariling buhay. Kinaumagahan, nang sumikat ang araw sa Baguio, nagtungo si Leia sa NBI. Sa kanyang kamay, ang folder ng mga ebidensya, ang video, ang mga dokumento, ang mga resibo, lahat ng ito ay magiging sandata niya sa laban para sa hustisya. At sa kanyang puso, hindi natakot ang nararamdaman niya. Sa halip, isang bagong lakas ang bumubuhay sa kanya. Ang lakas ng isang babaeng hindi na magpapatalo. Ang bulwagan ng NBI ay tahimik. Ngunit para kay Leia, tila ba may dagundong ng kulog sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Hawak niya ang folder ng mga ebidensya, ang video ni Aling Puring, ang mga dokumento ng trust fund, ang mga resibo ng mga transaksyong hindi niya alam. Hindi na siya nanginig, hindi na siya nag-alinlangan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, malinaw ang kanyang isip at matatag ang kanyang puso. Dinala siya ng receptionist sa isang silid kung saan naghihintay ang isang opisyal ng NBI. Nakita niya ang mga mata nito na sumilip sa kanyang dala at bahagyang tumango ang opisyal. Umupo si Leia sa harap ng mesa, inilapag ang folder at binuksan ito ng dahan-dahan. Magandang umaga po, ako si Leia Santos. Nais kong magsampa ng kaso laban sa aking biyenan, si Doña Corazon Santos, para sa pandaraya at paglustay ng pondo. Mula sa kanyang bibig, ang mga salita ay lumabas ng malinaw, walang pag-aatubili. Ang opisyal ay nakinig, nagtala, at kinuha ang mga kopya ng mga dokumento. Nang matapos ang proseso, sinabi nito na ipapasa ang kaso sa tamang departamento. Hindi pa tapos ang laban, ngunit naramdaman ni Leia na may malaking bato ang naalis sa kanyang dibdib. Makalipas ang ilang araw, dumating ang tawag mula sa NBI. May sapat na basehan ang kanyang reklamo para makakuha ng search warrant. Nang marinig niya ang balita, nakaupo siya sa maliit na apartment na inuupahan niya. Isang lugar na malayo sa karangyaan ng mansyon ng mga Santos, ngunit puno ng kapayapaan.
Napapikit siya, hinigop ang hangin at bumulong. Salamat. Dumating ang araw ng paghahanap. Hindi siya nakasama sa mga operatiba, ngunit ipinaalam sa kanya ng NBI ang resulta. Natagpuan nila ang mga dokumento ng tax evasion, ang mga peking resibo, at ang mga plano ng pandaraya na nakatago sa personal na opisina ni Doña Corazon. Ang mga papel na iyon na inaakala ng matandang babae na ligtas na nakatago ay naging ebidensya na magpapabagsak sa kanya. Nang gabing iyon, habang nag-iisa sa kanyang apartment, tumunog ang kanyang telepono, si Miguel. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit hindi siya natakot, sumagot siya. Bakit ka tumatawag? Leah, narinig ko ang balita, ang NBI. Totoo ba? Ang boses ni Miguel ay basag, puno ng pagod at pagkalito. Oo, totoo, sagot niya, mahinahon. Hahanapin nila ang katotohanan. Ang katotohanang itinago niyo sa akin. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, isang malalim na buntong hininga. Kailangan kitang makita. May sasabihin ako sa iyo. Bukas sa korte, sabi ni Leah. Doon natin harapin ang lahat. Kinabukasan, ang korte ay puno ng mga tao. Nakaupo si Leah sa harap, kasama ang kanyang abogado. Sa kabilang panig, si Doña Corazon na nakaupo ng tuwid, ang mukha ay malamig at puno ng paghamak. Sa likod niya, ang mga abogado ng pamilya Santos. Ngunit ang hindi inaasahan ni Leah ay ang presensya ni Raquel. Nakaupo sa isang sulok, kasama si Alden na nakahawak sa kamay nito. Nakita ni Raquel si Leah at bahagyang ngumiti, isang ngiti ng pagkakaisa. Nang simula ng pagdinig, ang mga ebidensya ay inilahad ng isa-isa. Ang video ni Aling Puring, ang mga dokumento, ang mga resibo, ang mukha ni Doña Corazon ay nanatiling matigas, ngunit kapansin-pansin ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. At saka, nang tawagin si Miguel sa kinatatayuan, nagbago ang lahat. Nakasuot siya ng simpleng barong, ngunit ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng pagsisisi. Tumingin siya kay Leah bago humarap sa hukom. Your Honor, simula niya, ang boses ay matatag sa kabila ng bahid ng lungkot. Inaamin ko. Alam ko ang lahat mula pa sa simula. Nagkaroon ng bulungan sa courtroom. Si Doña Corazon ay napalingon sa kanyang anak. Ang mga mata ay nagsisilabasan ng apoy. Miguel, anong sinasabi mo? Ngunit hindi siya pinansin ni Miguel. Nagpatuloy siya. Alam kong may mali sa paghawak niya ng trust fund ni Leah. Alam kong may mga dokumento na itinago. Ngunit natakot ako. Natakot akong harapin ang aking ina. Natakot akong mawala ang lahat. Ngunit hindi ko na kayang mabuhay nang may kasinungalingan. Lumingon siya kay Raquel, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang anak, ang batang lalaki na hindi niya kayang kilalanin noon. Humingi ako ng tawad sa lahat ng nasaktan ko. Ang korte ay natahimik. Si Leah ay nakaupo lamang, ang mga mata ay nakatitig kay Miguel. Hindi siya nakaramdam ng galit. Hindi siya nakaramdam ng tagumpay. Sa halip, isang kakaibang awa ang kumalat sa kanyang dibdib. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa lalaking sa wakas ay nakapagsalita ng katotohanan. Nang matapos ang pagdinig, ang hukom ay naglabas ng utos. Ang mga bank account ng negosyo ng mga Santos ay na-freeze, at ang kaso laban kay Doña Corazon ay itutuloy. Ang matandang babae ay bumangon ng may galit, ngunit ang kanyang mga abogado ay pumigil sa kanya. Wala nang takas. Sa labas ng korte, nilapitan ni Raquel si Leah. Salamat, sabi nito, hinawakan ang kamay ni Leah. Hindi ko alam kung paano magsisimula ng bagong buhay para kay Alden. Ngunit salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon. Tumingin si Leah kay Alden na nakatingin sa kanya ng may pagkamangha. Lumuhod siya upang maging kapantay ng bata. Kumusta ka, Alden? Tanong niya, ang boses ay malambot. Okay naman po ako, sagot ng bata, mahiyain. Sabi ni Mommy, magiging maayos na ang lahat. Napangiti si Leah. Oo, magiging maayos na ang lahat. Hinawakan niya ang kamay ng bata. At sa sandaling iyon, alam niya na ang kanyang desisyon. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa batang ito na hindi dapat madamay sa kasalanan ng mga Santos. Nang gabing iyon, sa kanyang apartment, kumuha si Leah ng papel at nagsimulang magsulat. Hindi siya sumulat ng liham kay Miguel. Hindi siya sumulat ng liham kay Doña Corazon.
Sumulat siya ng liham sa kanyang abogado, si Attorney Villanueva, na may isang malinaw na tagubilin. Ituloy ang annulment. Gusto niyang makalaya ng tuluyan mula sa pangalan ng mga Santos. Nang matapos siya, ibinaba niya ang panulat at tumingin sa bintana. Ang mga ilaw ng Baguio ay kumikislap sa malayo, tila mga bituin na bumaba sa lupa. Sa kanyang bulsa, ang larawan ng kanyang ama ay nariyan pa rin. Inilabas niya ito at binasa ang mga salita sa likod. Anak, ang tunay na kayamanan ay hindi ang pera, kundi ang karapatang pumili ng sarili mong buhay. Napangiti siya. Sa unang pagkakataon, sa wakas, malaya na siyang pumili. Umaga sa Baguio. Ang lamig ay may halong sikat ng araw na sumasala sa mga puno ng pino. Nakatayo si Lea sa harap ng maliit na klinika. Isang puting gusali na may berdeng pangalan sa harapan. Ngiti ni Lea, Dental Clinic. Hindi ito engrande, hindi ito marangya. Ngunit sa unang pagkakataon, ang pangalang nakasulat doon ay sa kanya. Hindi Santos. Hindi sa pangalan ng biyenang nagkontrol sa kanya lang. Huminga siya ng malalim, ramdam ang preskong hangin sa kanyang mga baga. 2 buwan na ang nakalipas mula nang matapos ang lahat. Ang kaso laban kay Doña Corazon ay isinara na may hatol na guilty sa fraud at misuse of funds. Ang trust fund na minana sa kanyang ama ay naibalik sa kanya, buo, kasama ang interes. At ang annulment, natapos na rin. Sa wakas, malaya na siya. Bumukas ang pinto ng klinika at lumabas si Raquel, bitbit ang isang baso ng kape. Nakangiti siya, mas magaan na ang dating kumpara noong una silang magkita sa court. Gising ka na pala, akala ko ikaw ang unang dadating. Gusto kong makita ang unang araw, sagot ni Lea. Hinawakan ang basong iniaalok sa kanya. Ang unang araw ng bagong simula, umupo sila sa maliit na bangko sa harap ng klinika. Tahimik ang paligid, tanging ang tunog ng mga ibon at kaluskos ng mga dahon. Alam mo, sabi ni Raquel, hindi ko inakalang darating ako sa puntong ito, na magtatrabaho ako para sa isang dentista, na makakasama ko ang anak ko nang hindi natatakot. Tumingin sa kanya si Lea. Hindi mo ako pinagtrabahuhan, tumulong ka lang, at higit sa lahat, kaibigan kita. Napangiti si Raquel, may bahid ng luha sa mata. Salamat Lea, sa lahat, sa pagtulong kay Alden, sa pagpili na huwag siyang iwan. Hindi ko siya kayang iwan, mahinang sagot ni Lea. Nang makita ko siya sa korte, ang liit niya, ang tahimik, parang nakita ko ang sarili ko nung bata ako. Ang batang walang boses sa sariling tahanan. Napahinto siya. Hindi ko hahayaang maranasan niya yon. Mula sa loob ng klinika, narinig nila ang yabag ng maliliit na paa. Lumitaw si Alden sa pinto, suot ang asul na jacket at bitbit ang isang lumang laruan. Isang maliit na sasakyan na binili ni Raquel sa palengke. Nang makita si Lea, ngumiti siya at tumakbo papalapit. Tiyahin Lea! Tumigil siya sa harap ni Lea at inilahad ang laruan. Tingnan mo, binigyan ako ni nanay ng bago. Pwede kong laruin habang naghihintay kayo. Napatingin si Lea kay Raquel, na nagkibit balikat na may ngiti. Tiyahin ulit ni Lea sa kanyang isip. Hindi mommy, hindi tita. Ngunit tiyahin, isang salitang may pagmamahal, may respeto, ngunit may hangganan. At tama iyon, hindi siya ang ina ni Alden. Ngunit maaari siyang maging isang taong mapagkakatiwalaan niya. Oo naman, sabi ni Lea, inabot ang laruan at pinaglaruan ito saglit bago ibinalik. Pero may kondisyon, pagkatapos mong maglaro, kailangan mong ipakita sa akin ang bago mong ngiti. Kailangan kong tiyakin na malusog ang mga ngipin mo. Namula si Alden at tinakpan ang bibig. Tiyahin, hindi pa ako nagsisipilyo ngayong umaga. Ah, ganun ba? Nagkunwaring seryoso si Lea. Kung ganon, kailangan nating ayusin yan. Alam mo ba na ang mga prinsipe at prinsesa ay nagsisipilyo ng 3 beses sa isang araw? Talaga, nanlaki ang mata ni Alden. Paano kung nakakalimot sila? Hindi sila nakakalimot, sagot ni Lea, dahil alam nila na ang magandang ngiti ay kayamanan na hindi mananakaw ni Numan. Tumakbo si Alden papasok ng klinika. Sigaw ng, magsisipilyo ako ngayon, nang hindi na lumingon pa. Napailing si Raquel. Salamat sa pagtuturo sa kanya ng mga bagay na hindi ko alam kung paano ituro. Hindi ako nagtuturo, sagot ni Lea. Natututo lang ako kasama niya.
Dumating ang unang pasyente ng araw, isang matandang babae mula sa barangay. May sakit sa ngipin na ininda ng ilang linggo. Hindi niya kayang magbayad sa mga pribadong klinika sa Baguio. Ngunit ang klinika ni Leia ay may kasunduan sa lokal na pamahalaan. Libreng konsultasyon para sa mga indigent patients. Pinundohan ng kanyang organisasyon at ng trust fund na ngayon ay nasa kanyang kontrol. Habang ginagamot ni Leia ang pasyente, nakatayo si Raquel sa tabi, natututo, nag-aasikaso ng mga gamit. May kaba sa simula, ngunit unti-unting nawala ito habang lumilipas ang oras. Sa ikatlong pasyente, si Raquel na mismo ang nag-ayos ng dental chair at naghanda ng mga instrumento. Magaling ka, puri ni Leia habang naghuhugas ng kamay. Natututo lang, sagot ni Raquel. Inulit ang sinabi ni Leia kanina. Ngumiti silang dalawa, tanghali na nang matapos ang huling pasyente. Naupo si Leia sa silya ng kanyang opisina, pinagmamasdan ang maliit na silid, ang bagong dental chair, ang mga instrumento, ang diploma sa dingding, ang larawan ng kanyang ama sa tabi nito. Sa likod ng larawan, ang mga salitang pamilyar na sa kanya. Anak, ang tunay na kayamanan ay hindi ang pera, kundi ang karapatang pumili ng sarili mong buhay. Kumatok si Raquel sa pinto. May bisita ka. Tumayo si Leia at lumabas. Sa waiting area, nakatayo si Miguel. Mas matanda ang kanyang anyo kaysa noong huli niya itong makita sa korte. May mga guhit ng pagod sa kanyang mukha. Kulay abo na ang ilang hibla ng buhok. Suot niya ang simpleng puting polo, hindi ang mamahaling damit na dati niyang ginagamit. Sa kanyang kamay, isang maliit na kahon. Lia, sabi niya, mahina ang boses. Tumigil si Lia. Hindi siya nakaramdam ng galit. Hindi siya nakaramdam ng sakit. Nakaramdam siya ng wala. Isang kalmadong pagtanggap. Miguel, tugon niya, kalmado. Gusto kong sabihin na nakita ko ang klinika mo. Congratulations, nilingon niya ang paligid. Maganda, simple, ikaw ito. Oo, sagot ni Lia. Ako ito. Tumingin si Miguel sa sahig. Ibinenta ko na ang ibang assets. Ang natira, inilaan ko para kay Alden. Hindi ko na kayang maging bahagi ng negosyong iyon. Napahintaw siya. Gusto kong malaman mo na humihingi ako ng tawad. Hindi dahil may inaasahan akong kapalit. Hindi dahil gusto kong bumalik ka. Gusto ko lang, marinig mo mula sa akin na alam kong mali ang ginawa ko. Tumingin si Leia sa kanya. Sa harap niya ay hindi na ang tagapagmana ng mga santos. Hindi na ang sunod-sunuran na anak ni Doña Corazon. Isang lalaki na sa wakas ay humaharap sa kanyang mga pagkakamali. Tanggap ko ang paghingi mo ng tawad, sabi ni Leia. Mahinahon. Hindi ko kailangang kalimutan ang nangyari. Ngunit pinipili kong huwag dalhin ang galit sa aking puso. Inilahad ni Miguel ang kahon. Ito ay para sa iyo, hindi ito mamahalin, ngunit nais kong ibigay sa iyo. Binuksan ni Leia ang kahon. Sa loob ay isang lumang litrato, ang kanyang ama at siya, noong siya ay bata pa, nakaupo sa isang parke sa Baguio. Ang likod ng litrato ay may sulat na sulat kamay. Para kay Leia na may pagmamahal mula kay tatay. Natagpuan ko ito sa lumang opisina ng iyong ama, paliwanag ni Miguel. Naisip kong dapat nasa iyo ito. Napalunok si Leia. Hinawakan niya ang litrato ng marahan. Parang may basag na kristal. Salamat, mahinang sabi niya. Talagang salamat, tumango si Miguel. Aalis na ako. May maliit akong hardware store sa La Union. Hindi malaki, ngunit sa akin. Hindi sa pangalan ng Santos, sa akin. Napangiti siya ng bahagya. Sinusubukan kong maging mas mabuting tao, para kay Alden, para sa sarili ko. Magandang simula iyan, sabi ni Leia. Tumingin si Miguel sa kanya, may pag-aalinlangan sa mata. Leia, pwede ko bang makita si Alden paminsan-minsan? Tumango si Leia. Si Raquel ang may hawak ng desisyon, ngunit sa palagay ko, kung handa kang maging ama na nararapat sa kanya, hindi siya tatanggi. Napangiti si Miguel, isang taimtim na ngiti, walang bahid ng pagkukunwari. Salamat, Leia, sa lahat. Nang umalis si Miguel, nakatayo pa rin si Leia sa pinto. Hawak ang litrato. Dumating si Raquel sa tabi niya. Okay ka lang? Tumingin si Leia sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Raquel ang kapayapaan sa kanyang mga mata. Oo, sa wakas, okay ako. Hapon na nang lumabas si Alden, hawak ang laruan at isang ngiting kulang ang isang ngipin. Tiyahin Leia,
Tapos na akong maglaro. Gusto mo bang makita ang bagong ngiti ko? Lumuhod si Leia sa harap niya at pinagmasdan ang kanyang ngiti. Napakagandang ngiti, puri niya. Alam mo ba na ang ngiti mo ay kayamanan na hindi mananakaw ni Numan? Tumawa si Alden. Gaya ng sabi mo kanina, pero tiyahin, bakit ka umiiyak? Hinawakan ni Leia ang kanyang pisngi at saka napansin ang basang pisngi. Tama si Alden. Umiiyak siya, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng paglaya. Luha ng isang babaeng sa wakas ay malaya ng pumili. Masaya ako, Alden, sabi niya, pinunasan ang kanyang mga luha. Masaya ako dahil naririto ako. Dahil kasama kita. Dahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, alam kong nasa tamang lugar ako. Tumakbo si Raquel papalapit. May dalang dalawang baso ng mainit na tsokolate. Para sa inyong dalawa, pagkatapos ng mahabang araw, karapat-dapat kayong magpahinga. Umupo silang tatlo sa bangko sa harap ng klinika. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa likod ng mga bundok ng Baguio. Tahimik ang paligid, ngunit puno ng buhay. Ang tunog ng mga batang naglalaro sa malayo. Ang amoy ng pine, ang lamig ng hangin na may halong init ng tsokolate. Tiyahin, Leia, sabi ni Alden, nakasandal sa kanyang balikat. Pwede ba akong pumunta dito bukas? Siyempre, sagot ni Leia, hinaplos ang kanyang buhok. Dito ka lang palaging malapit, hindi kita iiwan. Promise? Promise. Tumingin si Leia sa abot tanaw. Ang mga ilaw ng Baguio ay nagsisimula ng magningning sa papalubog na araw. Sa kanyang bulsa, ang litrato ng kanyang ama ay nakapatong sa kanyang puso. Sa kanyang harapan, isang bata na natututong ngumiti muli. Sa kanyang tabi, isang kaibigan na natagpuan sa gitna ng pagkawasak. Hindi ito ang buhay na inakala niyang magkakaroon siya noong una siyang bumalik sa Baguio. Hindi ito ang marangyang buhay na pinangarap ng mga santos para sa kanya. Ngunit ito ang kanyang buhay, ang kanyang pinili, ang kanyang sarili. Ngumiti siya, isang ngiting totoo, malalim at payapa. Sa wakas, natagpuan niya ang tunay na kayamanan. Hindi sa pera, hindi sa pangalan, kundi sa karapatang pumili ng sariling buhay. At sa umagang ito, sa harap ng kanyang maliit na klinika, kasama ang isang batang natututong magtiwala at isang kaibigang nanindigan sa kanya, alam ni Leia na tama ang kanyang pinili. Bagong umaga, bagong buhay, at sa unang pagkakataon, buong puso niyang yakap ang lahat ng ito. Yung ngiting iyon, hindi yung ngiting pampigil ng luha, hindi rin yung ngiting may hinihintay pang mangyari. Yung ngiting tahimik lang, parang sinasabi sa sarili, nandito ka na, sapat na. May kumalabit sa damit niya, si Alden, hawak-hawak ang isang lumang litrato ni Leia at ng ama nito. Tiyahin, bakit ganyan ka ngumiti? Tanong nito. Seryoso ang mukha. Hinawakan ni Leia ang ulo ng bata. Parang sinasabi sa sarili na hindi na niya kailangan ipaliwanag ang lahat. Kasi anak, masaya na ako. Hindi yung kasayahan na may kailangan pang patunayan. Yung kasayahan na alam mong tama ang pinili mo. At doon niya naisip, hindi siya natakot nang harapin niya si Doña Corazon sa hapunang iyon. Hindi siya nanginig nang ilabas niya ang mga papel at patunay. Pero ngayon, sa tahimik na klinikang ito, naramdaman niya ang tunay na takot. Yung takot na baka hindi niya kayang magpatawad. Pero nagawa niya. Hindi para kay Miguel, hindi para kay Doña Corazon, kundi para sa sarili niya, para kay Alden, na natututong magtiwala muli, para kay Raquel, na naging kakampi sa pinakamadilim na bahagi ng kwento. Tiyahin, muling tawag ni Alden, hinawakan ang kamay niya. Pwede ba tayong magtanim ng puno sa likod ng klinika? Yung mamumunga, para kapag malaki na ako, may alaala tayo. Tumawa si Leia. Sige, pero ikaw ang magdidilig ha? Opo, masiglang sagot ng bata. Tatakbo sana papasok pero napahinto. Tiyahin, gusto mo bang maging nanay kita? Sandaling tumigil ang mundo. Naramdaman ni Leia ang pag-init ng mata niya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagay na hindi niya inasam pero dumating. Anak, tiyahin mo na ako, at mahal na kita. Hindi kailangan ng ibang pangalan para doon. Ngumiti si Alden, hindi lubos na nauunawaan, pero sapat na ang narinig. Tumakbo ito papasok, sumisigaw ng aling puring. Magtatanim tayo ng puno, habang si Leia ay nakatayo pa rin sa harap ng klinika. May kumatok sa pinto. Si Raquel, bitbit ang 2 tasa ng kape.
Alam kong hindi ko kailangang magpasalamat pa. Pero, salamat. Hindi lang para sa trabaho, para sa lahat. Kinuha ni Leah ang tasa, uminom ng isang higop, saka tumingin sa malayo. Alam mo, Raquel, akala ko nung una na ang pinakamahirap na parte ay yung malaman ang katotohanan. Pero hindi pala. Ang pinakamahirap ay yung piliin kung ano ang gagawin mo pagkatapos mong malaman. At ano ang ginawa mo? Tanong ni Raquel, mahina. Pinili kong hindi maging katulad nila, pinili kong hindi dalhin ng galit. Hindi dahil madali, kundi dahil ayaw kong maging bilanggo ng parehong kadena na nagbigti sa kanila. Tumango si Raquel, walang ibang sinabi. Kinuha ni Leah ang susi ng klinika. Isinara ang pinto at tumingin sa langit. Tay, nagawa ko na. Hindi ko kailangan ng malaking bahay o pangalan para malaman kung sino ako. Sapat na ako. Sapat na ang buhay na ito. At sa likod ng klinika, nagsisimula ng maghukay si Aling Puring ng lupa para sa punong itatanim ni Alden, isang punong mamumunga. Natutubo kasabay ng batang natutong magtiwala muli at ng babaeng natutong piliin ang sarili. Kaya't sa mga nagtatanong kung tama ba ang ginawa ni Leah na magpatawad kahit hindi naman humingi ng tawad ang mga nanakit sa kanya. Sapagkat hindi lahat ng pagkakamali ay may kapatawaran. At hindi lahat ng kapatawaran ay kailangang sabihin ng malakas. Ano sa tingin ninyo? Ang pagpapatawad ba ay para sa taong nagkasala o para sa taong nagpasyang magpatuloy? Kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Leah, i-share nyo na sa mga kaibigan ninyong kailangang marinig na hindi nasusukat sa apelido ang pagkatao. At huwag kalimutang mag-iwan ng komento. Anong parte ang tumatak sa inyo? Hanggang sa muli. Ingatan ninyo ang mga pusong piniling magpagaling at ang mga kamay na piniling humawak sa totoong kayamanan, ang karapatang mabuhay sa sariling paraan. Paalam, at naway laging maliwanag ang umaga ninyo.